Tatay, bakit po itong napili niyong trabaho? Ang magtinda ng tinuhog na sampagita. Samantalang malakas din naman po ang kinikita niyo bilang isang albularyo na nagpapanak ng mga buntis. Bakit naman sa dinami-dami ng itatanong mo tungkol pa sa trabaho kong naisip mong itanong? Nagtataka lang po talaga ako, tatay. Sadya po bang bisyo na ninyo ang mga bulaklak ng sampagita? Magmula po kasi nang magkaisip ako ito na pong ginagawa ko sa araw-araw. Ang magtuhog ng mga bulaklak. Bakit? 15 taong gulang ka na, hindi ba? Sa tingin mo, anak, bakit ko ba ginagawa ito? Ang tatay naman akong nagtatanong. Parang kay nanay lang. Panay ang iwas niyo kapag nagtatanong na ako tungkol sa kanya. Bakit nga ba, tay? Ang bulaklak kasi ng sampagita maraming kahusayan pagdating sa pagiging albularyo ko. Kaya kasi nitong itaboy ang mga aswang gamit ang mabangong amoy nito. Tungkol naman sa nanay mo, wag mo na siyang hanapin pa. Wala na siya. Aswang? May aswang po sa lugar natin? Ang dami mo namang tanong, Leonora. Magtuhog na nga lang ng mga bulaklak dyan at ilako mo na sa mga babaeng buntis. Lalong-lalo na sa mga babaeng malapit ng mga anak. Minadali na lang ni Leonora ang pagtutuhog sa hawak niyang sampagita. Sapat naman ang kinikita nito sa pang-araw-araw nilang pangangailangang mag-ama. Sumama ka sa akin, Leonora. Pupunta tayo sa bahay ng ninang Milagring mo. Gabi na. Abutin din kasama kita para mapalagay ang loob ko. Dadalhin ko po ba itong mga tinuhog kong sampagita? Para habang nasa bahay po tayo ni Ninang Milagring, hindi po ako maiinip maghintay. Sige na. Tumayo ka na dyan at hinihintay na tayo ni paring Caleb. Madilim na ang paligid ng lumabas ang mag-ama para magtungo sa bahay ni Aling Milagring. Habang naglalakad ay biglang naisipan ni Leonora na magtanong sa ama. Tay, bakit po madalas kong nakikita dala po ninyo ang hawak niyong tirador na nayari sa sanga ng katawan ng sampagita? Ganon din po ang kwintas na inyong suot. Ano po bang nasa loob ng telang pula na nasa palawit ng inyong kwintas? Tsaka na lamang natin pag-usapan, Leonora. Para kasing kakaibang simoy ng hangin sa paligid Nagtataasan din ang mga balahibo ko sa katawan. Nagliliwanag ang aking kwintas sa mga oras na ito. Wala naman po akong nakikitang liwanag, tatay Maliban po sa aking mga naririnig na parang magagaan na yabag ng paa na sumusunod po sa atin. Kaya nga, kung pwede huwag ka muna magtatanong. Hindi ko naririnig ng malinaw kung saan nanggagaling ang ingay. Ang simpleng yabag ay nauwi sa parang kaluskos na nagkukutkot. Ganon din ang tunog ng matitigas na kuko na gumagapang sa kahoy o katawan ng puno. Tay, natatakot po ako. Para po kasi may sumusunod po sa atin. Saka, nagtatayuan na rin po ang mga balahibo ko sa katawan. Ang tahimik po kasi ng gabi. Huwag ka na nga maingay. Pati ako natatakot sa iyo Talagang susundan tayo ng mga aswang kasi may mga anak na naman. Kaya hawakan mo mabuti ang basket ang puno ng bulaklak ng sampagita. Nakakatulong yan para maitaboy ang mga aswang. Tatay naman Kayo na po kaya ang magdala na itong mga bulaklak. Para po kasi may sumusunod talaga sa atin. Dahil nagkatong tinutubok din niya ang daan papunta sa iyong ninang Milagring. Naamoy niya ang mabangong amoy ng sanggol na malapit na mailuwal sa mundong ito. Kailangan natin maunahan ng nilalang na yun sa pagpunta sa kinaroroonan ng ating pasyente. Isasaboy natin ang mga bulaklak na yan sa palibot ng bahay ng ninang mo. Tay, uwi na lang po tayo. Parang batang kumapit si Leonora sa braso ng kanyang ama habang sumusulyap sa likurang bahagi ng kanilang dinaraanan. Masukal yun at kita lang ang paligid sa konting sakop ng liwanag mula sa hawak nilang gasera. Saglit silang napahinto. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon bigla na lamang nakaramdam ng pananakit ang tiyan ng dalagita. Tatay, masakit po ang tiyan ko. Abay, anong kinain mo? At sumakit bigla ang tiyan mo? Hindi ko rin po alam, tay. Aray ko! Masakit po talaga, tatay. Saglit. Doon tayo sa pulo ng santol. Diyos ko namang bata ka. Ngayon pa talaga sumakit ang tiyan mo. Masakit na masakit po, tay.
parang humihilab. Baka naman niloloko mo lang ako para umuwi na tayo. Kawawa naman ang ninang mo. Wala yung ibang mahihinga ng tulong. Nilagyan lang ni Mang Dante ng konting langisang palad. Inihipan ito para bigyan ng init bago idinampi ang kamay ng ama sa masakit na bahagi ng tiyan ni Leonora. Saka lang din guminhawa kanyang pakiramdam. Bakit po, Tay? Bigla kayo napalingon sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Parang pinapangamuyan ka ng aswang para pigilan ako magpunta sa bahay ng ninang mo. Ang tatay naman, palagay niyo po sa akin, buntis? Madalas din pong sumasakit ang tiyan ko kapag natatakot. Ewan, baka naman nadudumi ka lang. Tara na nga, tumayo ka na dyan at nang makaalis na tayo sa lugar na ito. Kasi po, Tay, ang sakit na naman. Agad na namilipit sa panalakit ng tiyan si Leonora. Kasabay ng paglamig at pagbaho ng simoy ng hangin. Amoy nabubulok na patay na may pagkamasangsanga. Napaunat ng tayo si Mang Dante at inilinga ang paningin sa paligid. Kasabay ng pagbunot ito ng tirador na nakasukbit sa baywanga. Nag-aalalang napatago siya sa likod ng kanyang ama. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ito at itinutok ang tirador sa madilim na bahagi ng kakahuyan sa unahan ng kanilang kinatatayuan. Lumabas ka! Kung sino ka mang nagtatago sa dilim! Hindi ko hahayaang magtagumpay ka sa mga binabalak mo! Lumabas ka bago kita patamaan ng hawak kong tirador! Tay, sinong kausap mo? Wala naman po akong nakikita. Maghintay ka lang, anak. Makikita mo rin ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Panayang silip ni Leonora sa tinuturo ng tirador sa bahagi na madilim. Bigla ay may lumitaw na isang babaeng may nakakatakot na itsura. Magulo ang buhok, maitim ang mga mata, marumi ang suot na damit na sumasayad hanggang lupa. Akala ni Leonora, isang tao lamang ang makikita niya. Pero mula sa likuran nito, ay lumabas pa ang mga kasama nito. Tay, sino sila? Bakit marurumi ang kanilang mga damit? Ganon din ang kanilang mga ngipin na halos lumabas na sa kanilang mga bibig. Ang kuko naman nila halos umabot na 1 dangkal lang haba. Ganon din ang mga braso nila. Tay, hindi sila mga normal na tao. Ito na nga ang sinasabi ko eh. Ang makaharap ang mga lintik ng mga aswang na ito, nakasama ka, Leonora. Hindi po natin malalabanan sila isa-isa. Ang pinuno lang nilang dapat nating asintahin. Kaya mo bang tumakbo papunta sa bahay ng ninang mo? Kaya po, Tay. Kaya lang hindi ko po kayo iiwan dito. Huwag ka na magmatigas pa. Gawin mo na lang ang inuutos ko. Tay, tumakbo na lang po tayo. Kung totoong mga aswang nga ang mga yan, umalis na po tayo. Napakatigas talaga ng ulo mo. O sige, diyan ka lang sa likuran ko ah. Huwag na huwag kang hihiwalay sa akin. Naiintindihan mo? Opo, Tay. Habang umaatras ang mag-ama, ay paabante naman ng lakad ang mga aswang na nasa harapan nila. Lahat ay nakangisi at nakahandang sumugod anumang oras. Pagmasdan mo kung paano sila galit na galit sa paglusob sa atin. Pero hindi nila magawa. Sa tulong ng mutya, meron akong liwanag na tanging ako at ang kalaban ko lang nakakakita. Tay, bigla pong naputol ang braso ng kanilang pinuno at kasama po nilang sumusugod sa atin. Basta kumapit ka lang sa akin, hindi na tayo masasaktan. Protektado tayo ng mutya ng sampagita. Nang makita ng dalawang kakayahan ng aswanga, ay napatras si Mang Dante. Nag-aalala itong napatingin sa mukha ni Leonora. Hindi ko akalaing makakasagupan natin ang kamag-anak ng manananggal na kung tawagin ay aswang dikit. Kailangan masinda ko sila gamit ang tirador ko. Tay, para lalo lang silang natuwa. Humahakbang po sila papalapit sa atin. Natatakot ako, Tay. Hindi naman sila mga ordinaryong aswang eh. Paano natin sila lalabanan? Hanggat nasa tabi kita, hindi ka nila masasaktan.
babalik lang sa kanila ang mga pag-atake nila sa atin. Huwag ka matatakot. Dahil kapag natakot ka, lalo lang sila magiging masaya. Muling nakaramdam ng pananakit ang tiyan si Leonora. Sakit na nakakaubos ng lakas at nakakapagpigil ng hininga. Kaya't napahiga na siya't bumagsak sa lupa habang namimilipit. Bigla na lamang nakarinig ng matitinis na pagtawa mula sa pinuno ng mga aswang si Leonora. Sa kabila ng pananakit ng kanyang tiyana, ay nadaragdagan naman ang kirot ito dahil sa pag-iingay ng pinuno ng aswang. Wala ka na magagawa pa, Dante. Kunti ang isuko mo sa amin ng mutya ng sampagita. Sa akin yan, hindi sa'yo. Kung hindi mo isusuko ang mutya, lalo ko lamang paparusahan ang anak mo. Tay, bakit kilala ka niya? Aray, ang sakit po talaga, Tay. Tiisin mo muna. Ginagamitan ka lang niya ng hipnotismo. Kaya tumayo ka, lumaban ka. Matagal na kami nag-aaway dahil sa mutya ng sampagitan na nasa akin. Kaya ipakita mo sa kanyang hindi kanya kayang maapektuhan. Kahit sobrang sakit ang tiyana, ay nagawang tumayo ni Leonora. Gamit ang natitirang lakas, sinalubong niya ng masamang tingin ang titig nito. Doon lamang napansin ni Leonora ang isang braso ng aswanga na malayang nagpapalipat-lipat sa bawat punong madadaanan nito, na para bang naghahanap ng pagkakataon kung paano sila aatakihin. Muling binalingan ni Mang Dante ang pinuno ng mga aswanga at hindi inintindi ang namimilipit na si Leonora. Sa akin nakatakda ang mutya at sa anak ko. Wala nang iba. Hindi bagay sa mga katulad mong halimaw ang gumamit ng mutyang ito. Kalokohan! Kung ganun kailangan na ninyong mamatay. Sige mga kasama, ipakita ninyo sa hunghang na Dante na yan na hindi niya dapat na kinakalaban ng ating lahi. Sugod! Halos mapaunat sa pagkakahiga sa lupa si Leonora nang mabilis na tinakbo ng mga aswang ang nakapagitan sa kanila. Kitang-kita rin niya ang punong-puno ng determinasyong nilabanan ng kanyang ama ang mga sumusugod na aswang. Ang nakapagtataka, sa tuwing mapapalapit sila sa katawan ni Mang Dante, ay para silang unti-unting nanghihina at bumabagsak sa lupa. Sasabayan pa ng pagluhod ng ama para saksakin ito sa dibdib gamit ang itak. Tay, para po silang hindi nauubos. Pati ang kanilang mga braso na napakabilis gumapang papunta sa kanilang kinaroroonan. Pero dahil sa mutya, hindi sila makakalapit sa atin. Talasan mo lang ang mga mata mo. Dahil may kakayahan ng mga putol nilang mga braso na lumundag sa lupa. Kaya't mag-iingat ka. Ang mabuti pa, ikaw nang gumamit ng itak ko. Ako na lang sa tirador. Tay, natatakot po ako. Baka di ko po kayanin. Mas lalong natakot si Leonora nang pirasang iabot sa kanya ni Mang Dante ang hawak nitong itak na may mga bahid pa ng dugo. Bukod sa malapot na ang likidong yun, ay ubod pa ng baho. Sige anak, iwas-iwas mo sa ereng hawak mong itak. Para kung sakaling may umatake sa iyong mga puto na braso nila, matataga mo ka agad. Tay, parang nasusuka po sila sa amoy ng mabangong bulaklak ng sampagita. Ha? Bakit kaya? Nagsusuka sila ng malapot na puting laway. Sa palagay ko pagkakataon na nating labanan sila ng harapan. Huwag kang matakot sa kanila anak. Ito talaga nakatakda para sa'yo. Ang lipunin ng lahat ng masasamang elemento. Bigla na lamang inatake si Mang Dante ng putol na braso sa katawan nito. Mabuti na lamang at nagawa nitong madampot ang nilalang na yun. Ibinagsak ng ama niya ang putol na braso. Sinabayan yun ni Leonora ng pagsaksak sa gitnang palad nito. Tay, ano na pong gagawin ko sa mga putol na brasong to? Para lang din sila mga manananggal. Para hindi makabalik sa kanilang mga katawan. Lagyan ng asin ang pinagputulan. Pero wala po akong dalang asin, Tay. Subukan ko po ang dala nating bulaklak ng sampagita. Baka po umepekto. Kasi napansin ko po na hindi nila gusto ang mabangong amoy nito.
Para namang nabubuhayan ng loob si Mang Dante na tumulong pa sa paglalagay sa dulo ng braso ng aswang. Hinintay ni Leonora ang reaksyon at epekto ng ginawa nila sa aswang. Nagulat ang dalawa sa biglang pagsisigaw ng may katawan na nagmamayari ng putol na braso. Baka sa mukha ng nilalang ang nadaramang sakit. Kaya masayang nagkatinginan ng mag-ama dahil nagtagumpay sila sa una nilang pagsusuri. Magaling! Napansin mo kaagad ang kahinaan nila. Namatay at hindi na gumagalaw ang putol na braso. Sa tingin ko matatakot na silang sumugod. Anong ginawa ninyo? Pagbabayaran ninyo ang kalapastanganan sa mga kalahi ko! Sige mga kasama! Patayin ang lalaking yan! Tay, ngayon mo gamitin ang tirador. Ako na po sa bruhang to. Mag-iingat ka anak! Huwag na huwag kang pakakagat sa kanila! Kanya-kanyang sugod at nagpasirko-sirko sa ere si Leonora. Ito ang isa sa mga kakayahan ng dalaga. Dahil naturuan siya ng kanyang ama kung paano makipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Pinagtatataga ni Leonora ang mga kalaban. Lahat ng pag-atake ng mga putol na braso ay nagagawa niyang iwasan. Pumagsak sa lupa ang mga kalaban ng mag-ama. Butil-butil din ang pawis nila dahil sa tindi ng kanilang mga sagupaan. Tay, ayos lang ba kayo dyan? Wala ba kayong sugat? Wala anak, maliban sa pagod at hingal. Dahil medyo tumatanda na rin. Kumusta ang tiyan mo? Masakit pa rin ba? Aba, at nagkumustahan pa kayo? Pareho naman kayong mamamatay. Ano pang hinihintay ninyo? Atakihin na ninyo ang mga taong kumakalaban sa ating mga lahi! Masakit na masakit ng tiyan ko. Pero kailangan ko pang lumaban ng ganito. Anak, sa likod mo! Dumadagundong ang boses ni Mang Dante nang makita nito ang papataking aswang sa likod ni Leonora. Naging maagap naman sa pagkilos ang dalaga at nasalo ng itak ang tumalong braso para sana atakihin siya. Bumagsak yun sa lupa habang nagkakakawag pa. Tinarak niya ang itak sa palad nito at hindi pa siya nasiyahan. Inikot-ikot pa niya ang itak na nakatusok rito. Ang ama naman niya ang naglagay ng sampagita sa mismong sugat ng braso. Sa takot ng ibang tauhan ng aswanga, nagsipulasan ito at kumaripas ng takbo. Naghanap ng madilim na sulok na kanilang pagtataguan. Maaaring nagtagumpay kayo ngayon sa pagpatay mo sa mga kasamahan ko. Gaganti ako, humanda ka! Mapapasakin din ang mutya! Iyon ay kung magagawa mo pang magtagumpay. Ngayon alam ko na ang kontra sa inyo. Hindi rin kayo pwedeng abutan ng sikat ng araw. Pati ang iba mga kasama na nawalan ng mga braso, mamamatay rin sila dahil wala na ang mga braso nila. Tama ba? Anak, gaano ka kasigurado sa mga sinasabi mo? Hindi ba sabi niyo wala silang iniwan sa mga manananggal? Sa pagkakaalam ko po, pareho ang epekto at kakayanan nila. Saka tingnan niyo, nagbago ang ekspresyon ng kalaban natin. Nangangahulugang, tama ako, Tay. Alintek! Isasama ko na rin ang anak mo, Dante, sa mga papatayin ko! Kukunin ko sa iyo ang mutya! Mapapasakamay ko rin ang anak mo! Ipapalasap ko sa kanya ang kaparusahan sa pagpatay niya sa mga kasama ko! Sa halip na pakinggan ng mga sinabi nito, ay nagpakawala pa ng bala sa tirador si Mang Dante na ikinabuwal ng isa pa nilang kasamahan. Mabilis na naglaho ang mga kalaban sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Talagang nagulat ako sa pinakita mong galing sa pakikipaglaban. Siguro ay panahon na para mailipat sa iyo ang mutya ng sampagita. Hindi ko po matatanggap yan, Tatay. Natatakot pa rin naman po ako kanina. Lalo na nang makita ko po kung gaano kalakas ang ating mga kalaban. Maaaring nakaligtas tayo ngayon. Para po sa susunod. Ang mabuti pa, puntahan na natin ang ninang mo at doon na lang natin pag-usapan ang tungkol sa mga nangyari ngayon. Sige po, isang buntisan naman ang ating nailigtas ngayong gabi.
Ang sarap po pala sa pakiramdam na may natutulungan tayong mga tao. Lalo nang tumulong ng hindi nila alam at walang hinihintay na kapalit. Manatili ka lang na mabuting tao. Talagang ikaw ang nakatakdang magmana nito, anak. Nagtataka man at nalulungkot, ay muli na lang dinampot ni Leonora ang mga natapong bulaklak at inilagay yun sa basket. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad habang naghahari ang katahimikan sa kanilang dalawa ng kanyang ama. Hanggang humantong sila sa maliit na kubo na gawa sa kawayan at pawid. Sa pintuan pa lang ay naghihintay na sa kanilang nag-aabang na si Mang Caleb. Baka sa mukha nito ang pagkataranta at pagmamadali nang makita sila. Pasensya na pare, medyo nataglang kami. Nagkaproblema sa aming dinaraanan eh. Tay, dito na lang po ako sa labas habang nagtutuhog ng natira nating sampagita. Basta huwag kang lalayo ha, at gabi na. Hawak ang basket na may lamang bulaklak ng sampagita ay sa labas na labang nagpaiwan si Leonora. Nag-aalala kasi siya na baka maulit ang mga nangyari kanina. Habang abala sa kanyang ginagawang pagtutuhog sa sampagita, ay napatingin siya sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Napansin niya ang matandang lalaking may tungkod. Malaki ang suot na damit. Mahaba rin ang balbas at bigote nito. Maputi rin ang kilay at buhok. Papalapit yun sa kubong kinaroroonan niya. Kaya't napatayo siya at agad kinausap ang matanda. Saan po kayo pupunta? Mainig! Dyan ang bahay ko. Dito ako nakatira dati. Nabalita ako mga anak ng aking anak eh. Sino ka ba? Akala ko po kasi kung sino. Bakit po kasi naglalakad kayo mag-isa ay galing pa sa dilim? Itong batang ito wala namang masama kung gabi ako maglakad. Pabisan-bisan dinadalaw ko ang aking anak. Lalo na ngayong malapit na niyang maisilang ang aking apo. Kapag kasi matanda ka na, maiintindihan mo ako kung bakit kailangan sa gabi ako naglalakad. Iya po gabi kayo lumalabas dahil sa init o baka naman po... Baka aswagin ako? Hindi na ako mag-iinteresang aswagin. Bukod sa kulubot na ang aking balat, wala na silang masisipsip na dugo sa katawan ko. Paano? Siguro naman pwede na akong pumasok sa bahay ko. Para namang napapahayang napangiti si Leonora sa matanda. Saka lang umalis sa pagkakaharang sa pintuan ng dalaga. Ngunit nang matapat sa kanya ang matanda, ay tinignan siya nito ng masama. Ang tinging makahulugan na kababakasan ng takot at pag-aalala. Bakit po? May naaamoy akong kakaiba sa'yo. Sa iyong pagkatao. Po, wala naman amoy ang kilikili ko. Bagong ligo naman po ako. Sa katunayan kasing bango ko po ang sampagita. Hindi amoy ng tao ang tinutukoy ko, kundi amoy ng panganib na nararamdaman ko sa presensya mo. Ay nakakatakot. Isang enerhiya bumabalot sa pagkatao mo. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw na ang anak ni Dante. Paano po ninyo nakilala ang aking ama? Sinasabi ko na nga ba't tama ako Ikaw na pala ang anak niya. Dalagan at nasa hustong gulang na. Ang batang karugtong ng aking mutyang ipinagkulob sa iyong ama. Mukhang nagtagumpay siya sa pagpapalaki sa iyo. Po, hindi ko po kayo naiintindihan. Nasaan bang ama mo? Nasa loob po, Lo. Ano pong ibig niyo sabihin sa mga sinabi niyo? Dumiretso lang ng pasok sa loob ng bahay ang matanda. Gulat man na may halong pagtataka sa isip ni Leonora, ay wala na siyang nakuhang tugon sa matanda. Sa halip ay lumampas ito sa kanya at iniwanan na lang siya ng may kakaibang ngiti na parang nagdulot sa kanya ng kalituhan. Binabati kita, Caleb. Lalaking panganay mo. Oh, Lolo, napadalaw ka. Ang tagal po nating hindi nagkita. 15 taon na magmula nang ipasa ko sa iyo ang aking mutya para makita ko rin ang aking apo. Hindi ko akalaing makikita ko ang anak mo. Matalinong bata at lumaki na may paggalang sa kapwa. Sinunod ko lang po ang bilin nyo. Ang alam ko po talagang ako at ang aking anak ang inyong tunay na sadya. Marahil ito na po ang tamang pagkakataon. Ano pong pagkakataon, tatay?
May sinasabi po sa akin si Lolo. Ano po ba yun? Sa halip na sumagot sa tanong ni Leonora, ay ibinaling ni Mang Dante ang atensyon sa ibang direksyon. Baka sa mukha nito ang takot nang makita siya. Lumikot din ang mga mata nito habang nag-aalalang napapatingin sa kanya. Naramdaman din niya ang tensyong nararamdaman ng ama batay sa pagkakatingin nito sa bagong dating na matanda. Lolo Castor, pasensya na po pero wala pang alam ang aking anak. Kaya ako na lang po munang bahala kung mausap sa kanya. Pero katulad ng mga ibinili niyo sa akin noon, tinuruan ko po siya kung paano lumaban sa mga aswang. Kailan mo pa sasabihin sa kanya? Kapag mahuli na ang lahat at nasa panganib na? Ano po yun, Tay? Hindi ko po kayo naiintindihan sa mga pinag-uusapan nyo. Sa ako lang ipapaliwanag sa iyo, anak. Ang mabuti pa, lumabas ka muna at may pag-uusapan lang kami ni Lolo Castor mo. Sige na, makinig ka sa iyong ama. Mas makakabuting wag mo na lang sigurong malaman kung anong pinag-uusapan namin. Usapang matanda ito eh. Pinipilit bang intindihin ni Leonora ang kakaibang ikinikilos at pinag-uusapan ng dalawa, ay nagkasa na lamang siya sa isang tabi. Malungkot na masama ang loob na pinagmasdan na lamang niya ang kumikislap na bituin sa kalangitan. Namagitan ng katahimikan, hanggang sa maririnig na lang ay ang iyak ng sanggol. Maya-maya pa'y nakarinig na si Leonora ng mga yabag na papalabas. Napatayo siya nang makitang kasama ni Mang Dante si Lolo Castor, papalabas sa kubo ng kanyang ninang Milagring. Uuwi na po ba tayo, Tatay? Oo anak, isasama natin si Lolo Castor sa pag-uwi. Kailangan niya kasi makita ang mga talim nating sampagita. Tayo na! Doon na lamang tayo mag-usap sa bahay ninyo, Leonora. Wala nang nagawa si Leonora kundi ang sumunod na lamang sa dalawa na nagpatiuna ng maglakad patungo sa kanilang bahay. Pasado 11:00 na yun ng gabi. Malamig din ang simoy ng hangin. Tanging ang liwanag lang na nagbumula sa maliit nilang gasera ang siyang nagsilbi nilang ilaw sa kanilang nilalakaran. Habang walang gustong magsalita, na patuloy na pinapakiramdaman ng paligid. Pagdating nila sa kanilang bahay, ay agad na nilapitan ng dalawa ang nag-iisang halaman ng sampagitang nakatayo sa gilid ng pinto. Kung titignan ay punong-puno ng mga nakabukadkad na bulaklak at kumpul-kumpul na buko nito. Kahit anong mangyari, ay huwag na huwag ninyong hahayaang mamatay ang puno ng sampagita dahil ito lamang ang nagbibigay kontrol para maiwasang maamoy ng mga aswang ang mga buntis sa baryong ito. Paano naman po nangyari yun, Lolo? Tsaka marami pong mga bulaklak ang halaman. Indikasyong malusog po ito na sagana lang sa pataba. Ibang ibig sabihin anak ng ipinahatid ng maraming bulaklak na iyong nakikita. Maraming bulaklak, maraming kalaban na nagsisimula ng mabuo para bawiin ang mutya na nasa akin. At mabuti pa'y pumasok muna tayo sa loob bago tayo mag-usap. Bago pumasok ay gumuhit muna ng bilog ang matanda sa labas ng kanilang kubo. Nagtataka ba na ay hindi na lang nagtanong si Leonora. Pagpasok nila sa loob ay isinara ni Mang Dante ang pinto. Saka naupo paharap sa lamesa. Unang nagsalita si Lolo Castor na hinintay lang na makaupo siya sa tabi ng kanyang ama. Kanina lang po ay nakasagupa namin si Shakira. Nakapagtataka ang kakaibang lakas na ipinakita nila sa amin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano may tatawag sa mga aswang na aming nakalaban kanina. Anong lakas ba ang tinutukoy mo? Ang aswang na yung nakalaban ay nabibilang sa pangkat ng mga manananggal, kagaya ng madalas mong itawag sa kanila. Pero sa baryong ito, madalas ang tawag sa nila ay aswang dikit dahil sa napuputo nilang braso para atakehin ang kanilang mga biktima, lalong-lalo na ang mga sanggol. Paano po sila nabuo, Lolo? Hindi po ba't kung titignan para naman silang ordinaryong mga tao? Bakit mga sanggol ang kanilang kinakain? May mga paniniwala kasi na si Shakira ay minsan na rin nawala ng anak. Ang gusto nito ay wala ng batang iiyak sa lugar na ito. Kaya kung napapansin ninyo, dinudukot na nila ang mga anak sa tiyan ng mga ina nito. Pero wala pa rin kasiguraduhan sa totoong dahilan.
Basta na lang sila lumitaw sa baryo na ito. Parang sa nangyari din po kay Corazon, ang sinaunang aswang. Ang pagkakaiba lang po ng mga aswang dikit, takot sila sa amoy ng sampagita. Bakit po, Lolo? Nalimutan namin magdala ng asin. Mabuti na lang at naisipan ni Leonora na gamitin ang bulaklak ng sampagita sa putol na braso ng aswang. Para silang napapaso at nawawalan ng lakas. Kung ganun tama nga ang aking hinala, gusto nilang kunin ang mutya para sila na ang maghari sa lugar na ito. Ngunit kung ang mutyang ito ay hawak na nakatakdang magmamayari nito, ay mahihirapan silang kunin ito. Sino po bang nakatakdang magmay-ari na kay tatay na po? Panahon na, Dante, para ibigay sa iyong anak ang mutya bago pa siya maging iba sa lahat. Alam mo kung anong tinutukoy ko? Darating ang araw na malalaman niya ang kakayahan niyang yon. Ngunit kung palalakihin mo siyang mabuting tao at nangangalaga ng mutya, ang nakatakdang kapalaran niya ay magbabago. Lo, hindi ko po nauunawaan ang mga sinasabi niyo. Tsaka, bakit po ko? Hindi po ba si tatay ang tagapag-alaga ng mutya? Ako lang ang pansamantalang nag-alaga habang wala ka pa sa tamang edad sa nakatakdang taon para ilipat sa iyong kwintas. Bago mawalan ito ng bisa sa akin. Hindi ito pwedeng angkinin ng kahit na sino, lalo na ng mga aswang na nakalaban natin. Hindi titigil ang mga aswang na makuha ang mutya. Kaya kailangan tanggapin mo na ito. At ngayon ang tamang oras. Bago pa tuluyang magparami ang mga aswang at wala nagbatang maririnig na umiyak sa baryong ito. Kaya po ba desperado na silang kunin ng mutya dahil ito lamang ang makakapagpigil sa kanila? Oo, ang pinakadelikado sa lahat ay ang pinuno nilang si Shakira. Mas malawak na ang saklaw ng kanilang kakayahan at kapangyarihan sa tulong ng lumalakas silang hukbo laban sa mga tao. Kung nakasagupan niyo sila, ito'y sinubok na kayo kung hanggang saan niyo mapapalabas ang kapangyarihan ng mutya. Kapag hindi mo kagad na ilipat ang mutya sa pangangalaga ng tunay na may-ari, makakaranas siya ng matinding pananakit ng tiyan hanggang sa mamatay si Leonora. Kapag nangyari yun, mawawala ng saysayang mutya. Kaya po pala nananakit ang aking tiyan dahil hindi pa naililipat sa akin ng mutya. Pero bakit po ako? At anong connection ko? Matagal bago nakasagot si Lolo Castor sa tanong ni Leonora. Kitang-kita rin niya ang makahulugang tinginan ni na Lolo Castor at Mang Dante. Alam ko sa una lang mahirap tanggapin ang bisa ng mutya. Subalit may tungkulin kang dapat tuparin kapag nagpumilit ka at umayaw ka sa magpili sa iyo ng mutya. Habang buhay kang parurusahan sa pananakit ng iyong tiyan. Naku, ayoko po tay. Lolo, natatakot ako humarap sa mga aswang. Mas matakot ka sa maaari nilang gawin sa baryong ito. Habang naririto ako, isuot mo na ang kwintas bago pa mawala ang bisa ng bilog na hugis sa labas ng kubong ito. Sa ganitong paraan, hindi malalaman ng mga aswang na naisalin mo na ang mutya kay Leonora. Ayoko po talaga, Lolo. Wala ka nang magagawa, anak, kundi ang ilipat ang nakatakdang kapangyarihan ng mutya sa iyo. Sa ayaw at sa gusto mo. Dahil kung hindi mo gagawin yon, unti-unti tayong papatay ng aswang na pilit umaagaw sa mutya. Magkakaroon ka rin ng pambihirang lakas, talas ng pandinig, panlasa sa mga pagkain at higit sa lahat, iba yung lupit sa pagkipaglaban, gamit ang itak na pag-aari ng aking lolo noon. Panandali ang tumigil sa pagsasalita si Lolo Castor habang napapatingin sa dingding na para bang lumalampas ang tingin nito at nakikita ang mga nangyayari sa labas. Napatayo naman si Leonora habang nagtatakang napapatingin sa kanyang ama. Nang tumayo si Lolo Castor, ay muling namilipit sa sakit ng tiyan si Leonora. Sa sobrang sakit ay nabuwal siya sa kinatatayuan at bumagsak sa lupa. Walang kasing sakit na parang pinupulit ang kanyang balat sa tiyan. Kaya naman, natataranta namang hinubad ni Mang Dante ang suot nitong kwintas, saka ipinasuot sa leeg niya. Bagay na hindi na nga siya nakatanggi. Parang nagdahilan ng sakit at nawala ang kirot. Pumalit ay pakiramdam ng paggapang ng malamig na hangin sa kanyang buong katawan, diretso sa batok.
Uminit ang kwintas at nakita niya kung paano ito lumiwanag. May mga kalaban sa labas. Hinihintay na rin nila ang paglabas natin sa loob ng bahay na ito. Kumuha rin kayo na maaari nating magamit para lumabas sa kanila. Mas mabisa pa rin ang asin at bawang laban sa aswang. Ngayong nasa iyo na ang mutya, magiging maayos lang iyong pakiramdam. Tumayo ka na dyan at harapin mo ang mga aswang. Sindakin mo sila gamit ang iyong mutya. Gumaan din po ang aking pakiramdam na parang nawala ang mga pananakit ng aking tiyan. Ngunit nakakaramdam pa rin ako ng takot, Lolo. Paano kung magtagumpay sila at mabawi ang mutya? Bakas din sa mukha ni Mang Dante ang pag-aalala para sa anak. Mahigpit at punong-puno ng determinasyong nahawakan ni Leonora ang puluhan ng itak ng mahigpit. Pagkatapos ay lumabas na ang matanda sa kubo, kasunod si Mang Dante. Mukhang nagtatago lamang sila sa dilim. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Alam kong alam na ni Leonora kung gaano karami ang kalaban ngayon. Naamoy ko po ang mabahong singaw ng hangin mula sa kakahuyan. Pati ang kaluskos ng mga putol nila mga braso sa damuhan at mga sanga ng puno, Lolo. Ang pinuno nila, nakatingin sa ating kinaroroonan. Lumabas na sila, Lolo Castor. Lahat sila walang kaliwang braso. Sa kanang braso naman nila, may mga hawak silang mga itak. Bukhang pinaghanda nila ang gabing ito para patayin kung sino man ang nangangalaga sa mutya. Dumating na sila, ang mga aswang dikit. Sabay-sabay na nagsipagsugod ang mga kalaban hanggang sa loob ng kanilang bahay. Sinalubong yun ng sipa ni Leonora at kapag bumagsak sa lupa itinutusok niya ang itak sa dibdib nito. Si Mang Dante naman ang tagasaboy ng asin sa bawat aswang na masusugatan ni Leonora. Dahilan para magkikisa ito at sumusuka ng malapot na laway na kulay puti. Lason sa kanilang asin at amoy ng sampagita. Kaya lalong naulul si Sakila sa tindi ng galit para sa dalaga. Hindi ako makakapayag na mawalan ng saysay ang pagbuwis ng buhay ng mga kasama ko para sa mutya! Nag-uumpisa pa lang ang laban! May mga ilang aswang nang nakapasok sa loob ng ating bahay. Ako nang bahala sa kanila. Mabilis na kumilos ang dalaga at nagawa nitong atakihin ang mga aswang gamit ang hawak na itak. Lahat ng asintahin ni Leonora ay bumabalandra sa dingding papalabas ng bahay. Nangingisay na parang hindi kinakayang sakit na nararamdaman ito. Idagdag pa ang kasunod na pagsaboy ng asina. Kasama ng mga aswang na bumabagsak sa lupa ang dingding ng kanilang kubo. Sumunod naman ay ang malagagambang pag-atake ng mga putol na braso. Gumagapang na mabilis sa lupa. Humahaba rin ang mga kuko na siyang ginagamit ito sa pag-atake sa kanila. Ngunit dahil sa tulong na rin ni Lolo Castor, ay hindi ito nakakalapit sa kanila. Tirador at asin naman kay Mang Dante. Tay, parang hindi po sila nauubos. Mas lalo po silang gigilis sa pag-atake. Dahil sa mutya, anak, gusto nilang makuha ito sa iyo. Kaya bilisan mo ang mga mata mo sa mga puto na braso. Baka mahablot nila ang kwintas sa leg mo. Mukhang mapapalaban din ako. Sa bandang yun naroon ang mga kalaban. Hindi tayo magpapatinag sa kanila. Lalaban tayo! Nabubuhayan ng loob na muling sumugod si Leonora sa kinaroroonan ng pinakamaraming aswang sa bandang kaliwa. Nagpasirko-sirko sa era si Leonora at sa bawat pagtapak niya sa lupa ay kasabay din itong bumabagsak ang mga putol na braso. Habang walang tigil sa pagkawag, tatalunin niya yon gamit ang itak kaya halos bumaon sa lupa ang kanyang sandata. Bigla na lamang naputol ang braso ni Sakira. Gumapang yon patungo sa kinaroroonan ni Dante. Mabilis at punong-puno ng lakas na tinumbok ng mga kamay na yon ang ama ni Leonora. Nahawakan ang binti ni Dante at pakaladkad na nahila patungo sa kinaroroonan ng nakangising si Sakira. Mukhang oras ko ngayon! Wala na pala sa iyo ang mutya, Dante! Napakaswerte ko naman! Mukhang magpapaalam ka na sa iyong anak!
At sa iyong inutil na kakamping matanda. Tay! Lumaban kayo! Huwag kayong pahihila sa putol na braso, Tay! Sige lang anak, huwag mo akong alalahanin. Diyos ko po, hindi ko inaasahan na ganito na pala kalakas ang pinuno nila. Pagmasdan ninyo kung paano ko wawasakin ang katawan ng lalaking ito. Unti-unti kong sisirain ang laman loob niya. Pagmasdan mo! Lo, tulungan po ninyo si Tatay. Baka patayin siya nito. Pero napapalibutan na siya ng mga tauhan ni Shakira. Wala na tayong magagawa. Hindi! May magagawa pa ako. Babawiin ko sa kanila si Tatay. Walang pag-aalin lang ang binigtas ni Leonora ang daan papalapit sa kinaroroonan ng kanyang ama. Halos mapugto ang kanyang hininga sa nararamdamang takot para sa ama. Pag-aalalang halos ipanginig ng kanyang katawan. Nakipaglaban si Leonora sa mga aswanga gamit ang sariling kamao at itak. Pero hindi iniinda ng mga aswang ang kanyang suntok. Sa halip ay nasusugatan din siya ng mga hawak nitong itak, maging sa matutulis nilang kuko. Nawala siya sa atensyon dahil kay Mang Dante na hawak na ng pinuno ng mga aswanga. Tinakbo niya yun. Halos hawiin niya ng itak ang mga aswanga. At nang makalapit siya sa kinaroroonan ng ama, dinampot niya ang putol na brasong nakakapit sa katawan ng ama. Subalit lumalaban ang braso na yun hanggang sa mahawakan niya yun ng dalawang kamay niya at ibinagsak sa lupa. Akma na niyang tutusukin yun ay saka naman gumapang ito papalayo. Doon lang para itong napapasong bumalik sa braso ni Shakira. Kusa itong nagdikit. Halos maluhaluhan niyang itinayo ang ama na dumudugo ang binti at braso gawa ng tusok ng kuko. Tay, ayos lang po ba kayo? Oo anak, malayo ito sa bituka. Marami ka ring sugat sa katawan. Ngayong alam kong nasa batang yan ang mutya. Madali ko na palang mapapatay si Dante. Yun ay kung magtatagumpay ka. Huwag kayo masyadong lumapit sa kanya. Mapanganib. Hindi natin alam kung ano pang natatago nilang kakayahan. Pero huli na ang babalang yun ni Lolo Castor para mapigilan ang pagtalo ng putol na braso ni Shakira patungo sa mukha ni Mang Dante. Nakadakot yun sa bibig nito habang nakapasok ang mga daliri. Nagpaikot-ikot si Mang Dante habang pilit na tinatanggal ang braso sa bibig nito. Kitang-kita ni Leonora mula sa kanyang harapan kung paanong pumasok ang braso sa bunganga ng kanyang ama. Halos mapugto ang hininga nito habang nanlalaki ang mga mata ng ama sa pinipigil ang sakit na nararamdaman ito. Gusto niyang pumikit ng mga oras na yon at ituri na isang masamang panaginip lang ang kanyang nakita. Pero nagkamali siya. Lumabas pa nga ang mga daliri nito sa dibdib ng ama. Isinunod ang tiyana at unti-unting winasak ang katawan ng ama. Nabuwal ito sa kinatatayuan at bumagsak sa lupa habang pasigok-sigok. Lumabas din ang maraming dugo sa ilong, bibig at tenga nito habang nakadilat ang mga mata. Dante! Tatay! Tay, sumagot ka, Tay! Gumising ka po! Kaya mo ba yan, Tatay? Tay! Butasin mo ng tiyan ng iyong ama. Gamitin mo ang iyong itak. Tapusin mo na ang paghihirap niya. Saka mo dukutin ang putol na braso sa loob ng katawan niya. Pero ang tatay, hindi ko po kaya, Lolo. Bilisan mo! Papalapit ang ibang mga aswang! Pero dahil sa nararamdamang matinding galit sa mga nangyari, ubod lakas niyang sinaksak at hiniwa ang katawan ng ama. Mula sa loob ay dinukot niya ang putol na brasong walang tigil sa paghalungkat sa loob ng katawan ng ama. Nang mahawakan niya ito, ay napupuot na nilabas niya yon sa katawan ni Mang Dante. Parang nawawala sa sariling ubod lakas niya yung kinagat nang paulit-ulit. Madiina at walang pag-aalinlangang nilapa ni Leonora ang putol na braso.
dala ng bugso ng damdamin sa pagkamatay ng kanyang ama. Nagulat si Lolo Castor sa matinding galit na ipinakita ng dalaga. Hindi nito akalaing magagawa yon ng dalaga. Nakita ng ibang mga aswang ang ginawa niya. Ngunit sa kamalasan ay nabitiwan niya ang braso ni Shakira. Halos magsisigaw sa sakit ang pinuno ng mga aswang sa ginawang yon ni Leonora. "Huwag! Tama na! Masyado ka nang kinakain ng galit mo! Para ka na ring halimaw kagaya nila!" Inatay nila ang ama ko. Mga hayop sila! Gagawin ko rin sa kanilang ginawa nila sa aking ama. "Huwag, Leonora! Baka mahawa ka ng pagiging aswang nila!" Wala na akong pakialam. Tuturugin kong lahat ng mga aswang na yan. Magbabayad sila! Lumuluhang napatayo si Leonora at pinag-uundayan ng saksak ang mga aswang na humaharang sa dinaraanan nito patungo kay Shakira. Sa halip na matakot, ay nagawa pa nitong tumawa ng malakas. Parang nangaasar dahil nagtagumpay itong mapatay si Mang Dante. Dala ng matinding galit ay pumula ang mga mata ni Leonora. Nakita yun ni Shakira at Lolo Castor. Sa sobrang pagkabigla at takot na hindi inaasahang makikita sa dalaga, kumaripas ng takbo ang mga aswang. Ganon din ang nanlalaki mga mata ni Shakira. At napatras ito na parang biglang nakakita ng mabangis na hayop. Hindi kinaya ng katawan ng dalaga ang pagdadalamhati nito sa nangyari sa ama. Kaya nawalan ito ng malay. Hanggang sa naiwang nakatayo ay ang matandang si Lolo Castor. Nang magising si Leonora, ay nakita niya si Lolo Castor na nagdidikdik ng mga dahon ng sampagita na siyang itinatapal sa kanyang tiyan, noo at mga braso. Nagtatakang napabangon siya at naupo sa kanyang higaang katre. Ngunit nang malala ang mga nangyari kagabi, ay muling nakaramdam ng bigat sa loob ang dalaga. "Mabuti na't gising ka na." Ang tatay po, nasaan siya? Gusto ko po siyang makita. "Nasa kanyang silid. Hinintay kitang magising bago ko ilibing ang iyong ama. Kahit bumaba pa tayo sa bayan, ay walang maniniwalang aswang ang may gawa niyan sa kanya. Lalo na kung putol na braso pa." Ano pong nangyari sa akin, Lolo? Patay na ba talaga ang aking ama? Ikinalulungkot ko, Leonora. Pero talagang wala na si Dante. Bakit ngayon pa ito nangyari sa kanya, Lolo? Bakit kayo niyo pa ako iniwan? Nagulat din ako sa bilis ng mga pangyayari. Ang lahat ng mga nangyari kagabi ay yun ang unang beses na silayan ko ang galit ng isang may-ari ng mutya. Hindi ko alam kung saan mo hinugot ang iyong lakas nang tinangka mong lapain ang putol na braso ng aswang. Ngunit delikado ang ginawa mo. May posibilidad na maaari kang mahawa sa pagiging aswang nila. Ano bang pumasok sa isip mo't ginawa mo yun? Parang nawala po ako sa aking sarili sa tindi ng galit ko, Lolo. Kitang-kita kong paghihirap ng aking ama. Sa harapan ko mismo nalagatan siya ng hininga. Buong buhay ko siya lang ang nakasama ko. Ngayon, wala na siya. Paano na po ako? Naririto pa naman ako. Napamahal na sa akin ang iyong ama. Magmula nang mapunta siya sa akin nung siya'y binata pa. Talagang natakot lamang ako kagabi sa pagbabagong kulay ng iyong mga mata. Kahit ang mga aswang natakot din ang makita ang itsura mo. Ano po itsura, Lolo? Basta ang alam ko po ng gabing yun, parang may puwersang lumukob sa akin. Biglang lumiit ang tingin ko sa mga kalaban. Wala akong ibang naisip na mga oras na yun, kundi yung ubusan silang lahat. Nasuot din po ito ni tatay, pero hindi naman po ganito ang epekto sa kanya. Dahil ikaw talaga ang pinili ng mutya. At ngayong nalagasan ang mga kasama ng pinuno ng aswang na si Shakira, hindi malabong mangyari ang gumanti ang mga yon at magpalakas pa ng mga hukbo. O di kayo pumatay ng mas maraming buntis. Ano na pong gagawin natin, Lolo?
Kailangan na nating umalis dito. Hindi na tayo ligtas sa lugar na ito. Halika, silipin mo na ang iyong ama. Magpaalam ka na sa kanya. Iiwan po ba natin si tatay dito? Oo. Dito niya gustong humimlay sa sandaling bawian na siya ng buhay. Naisip ko pa lang po na iiwan siya dito. Hindi ko na po maiwasan ng hindi malungkot. Ang simpleng hikbi ay nauwi sa paghagulgol ng iyak. Maya-maya pa ay naisipan niyang bumaba sa katre at pinuntahan sa kabilang silid ng kanyang namatay na ama. Sa pinto pa lamang ay muling pumatak na ang kanyang mga luha sa mata. Pagkakita sa kanyang ama na natatakluban ng puting kumot, niyakap niyang nakahigang ama. Mahigpit na mahigpit. Sa buong buhay niya, ito na ang palagi niyang kasama. At ngayon nakahiga na ito sa katre. Hindi gumagalaw, walang boses, at hindi na niya makakausap kahit na kailan. Binalot ng pagsisisi ang buong pagkatao niya. Sa mga panahong hindi niya nasabi sa ama kung gaano niya ito kamahal. Tay! Bakit niyo ako iniwan? Bakit hindi kayo lumaban? Paano na po ako, Tay? Tatagal mo lang ang loob mo. Naririto lang ako. Hindi kita pababayaan. Lolo, parang hindi ko po kayang mawala si tatay. Ang sakit po. Ang sakit mawalan ng ama. Wala na nga ang aking ina. Tapos ngayon pati ang aking ama. Kakayanin mo. Magpakatatag ka. Ngayon mo dapat lakasan ang iyong loob. Dahil mag-isa ka na lamang sa buhay. Sumama ka sa akin. Ako na ang tatayong pamilya mo. Bakit naman po ako sasama sa inyo, Lolo? Hindi niyo ako totoong apo. Dahil sa mutya, Leonora. Dahil ikaw ang may suot ng mutya. Bakit, Lolo? Anong kaugnayan ng mutya sa inyo? Dahil sa mutyang to, namatay ang aking ama. Dahil sa akin nagsimula ang mutya ng Sampaguita. Tungkulin ko ang pangalagaan ng kaligtasan ng may suot ng mutya. Bukod doon, ibinilin ka rin sa akin ng iyong ama na kung sakali may mangyaring masama sa kanya, ay kunin kita. Para bang naramdaman niya na may mangyayaring masama sa kanya, ikaw pa rin ang inisip niya hanggang sa huli. Hindi ko sasayangin ang sakripisyo ng tatay sa mutya at sa akin. Bibigyan ko po ng hustisya ang nangyari sa kanya. Kaya lang baka po maulit ang nagawa ko. Dahil sa sobrang galit ko, nawala ako sa aking sarili. Napapabuntong hininga na lang si Lolo Castor habang nakatingin sa umiiyak na si Leonora. Sa isip nito, ay hindi rin ito mapalagay sa sinabi ng dalaga. Hinayaan ng matandang magdalamhati si Leonora hanggang sa matapos na ito sa kaiiyak. Pinagtulungan ng dalawa ang paghuhukay sa lupa para mailibing ang katawan ni Mang Dante. Halos madilim na ang sulok ng paligid nang matapos sila sa kanilang mga ginagawa. Tay, patawad kung kailangan ko pong lisanin ang lugar na to. Dala ang pinakamamahal niyong puno ng Sampaguita. Maging inyong tirador at titak, iingatan ko po ito. Bilang alaala sa mga panahon na kasama ko pa kayo. Patawarin niyo po ako kung wala akong nagawa para iligtas kayo. Paalam na, Dante. Asahan mong poprotektahan ko iyong anak sa abot ng aking makakaya. Salamat, Lo. Tara na po. Bagsak ang balikat na nilisan ng dalawa ang lugar na yon. Dala ang mga gamit ng ama. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa lumang gaserang hawak ni Leonora, binagtas nila ang kalayuan ng bahay ng matanda. Sa madilim at masukal na kagubatan, ay walang anumang panganib ang nararamdaman ng dalaga ng gabing yun. Maliban sa ingay ng kuliglig at mga ibong panggabi. Habang sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, ay binasag ni Leonora ang katahimikan sa paligid.
Malayo pa ba ang ating lalakarin? Kanina pa po tayo naglalakad, pero hindi ko pa rin nakikita ang bahay na sinasabi nyo. Saan ba ang kubo nyo? Hindi naman kubo ang bahay ko kundi isang kuweba. Malapit na tayo. Oh, natatanaw ko na nga ang pinto Iyon po bang bakod-bakod na napabalutan ng nakalawit na mga damong ligaw? Sigurado po kayo? Diyan tayo titira? Oh, bakit ayaw mo ba? Mas ligtas tayo sa mababangis na hayop sa ating paligid na maaaring sumalakay sa atin. Magugulat ka kapag nakita mo rin ang loob ng aking munting bahay. Bilisan mo at mukhang nagugutom ka na rin. Panay na ang tulog ng iyong sikmura Kagabi pa nga po kasi ako hindi kumakain. Paano ba naman sumalakay na ang mga aswang dikit? Napapangiti na lang si Lolo Castor sa mga nasabi ni Leonora. Masaya ito na nakukuha na rin ngumiti ng dalaga matapos sa mga nangyari kagabi. Nang matapat sila sa pinto ng kuweba, hinawi ng matandang ilang mga damong ligaw na nakalawit sa daraanan nila. Pagpasok nila sa loob, ay namangha naman si Leonora sa kanyang mga nakita. Aba, napakadaming itak naman ito, Lolo. Maging ang mga palaso, tirador at sibat. Lahat po nakasabit sa dingding ng kuweba. Mukhang luma na po ngunit mapapakinabangan pa. Batsaga kong inalagaan ang mga sandatang pagmamayari ng unang tagapag-alaga ng mutya. Yun ay ang aking ama. Sa ngayon, ikaw na ang gagamit ng mga sandatang yan. Pero bago yon, magpahinga ka na muna. Malayo rin ang ating nilakad. Alam kong napagod ka sa pag-ahon sa bundok. Para naman pong pupunta ako ng gera nito, Lolo. Kung sakaling gamitin ko ito lahat. Hindi lamang basta gera, kundi matinding sagupaan sa pagitan niyo ni Shakira. Alam kong dinamdam rin niya ang sugat na nilikha mo sa braso niya. Maaari nagpapagaling ito, o di kaya'y nagpaplano na naman ng pagsugod sa iyo. Subalit, mahihirapan silang hanapin ang lugar na ito. Bakit dito po, Lolo? Pwede namang sa bahay ni Ninang Melagring kayo tumira. Para ano? Para madamay sila sa tungkuling nakaatag sa balikat ko? Isa pa, punong-puno ang lugar na ito sa patibong at lambat na pwede kong magamit sa gumagapang na putol na braso ng mga aswag. Kaya ko na pong lumaban sa kanila. Kung sa bagay, pagkatapos kong makita ang nangyari kagabi, masasabi kong mahihirapan silang talunin ka. Pakiramdam ko may naitatago ka pang lakas sa iyong katawan. Mahusay ang pagsasanay na ibinigay sa iyo ni Dante. Ngunit naroon pa rin ang bigat ng enerhiyang nararamdaman ko sa iyo. Bakit po parang nag-aalala kayo, Lolo? Kung alam naman po ninyong may laban ako sa mga pinuno ng mga aswang dikit, may dapat po ba akong ipag-alala? Dahil ito sa nararamdaman kong bigat ng enerhiyang nanggagaling sa pagkatao mo. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ganito ang epekto mo sa akin. Basta ang alam ko, tiwala akong maayos kang napalaki ni Dante. Ito po ba yung nasabi niyo sa akin noong una tayong nagkita at hindi na nasagot pa ni tatay? Sige na, magpahinga ka na muna. At ako na may magluluto ng hapunan natin. Paano po pala tong halaman ng sampagita? Saan ko po siya pwedeng ilagay? Diyan na lang ako sa labas nang nasisikatan ng araw para hindi malantat masira. Agad na inilabas ni Leonora ang paso na natataniman ng puno ng sampagita sa gilid mismo ng pintuan ng kuweba. Habang inilalagay niya yun sa lupa, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Tinawag lang siya ng matanda kaya't bumalik siya sa loob ng kuweba. Habang tahimik niyang pinagmasdan ang ginagawang pagluluto ng matanda. Nakakapanibagong nasa ibang bahay na siya. Malayo sa ingay ang loob ng tirahan na yari sa bato. Inihain naman ng matanda ang niluto nitong mga kabuti na lalong nagpatindi sa nararamdamang gutom ng dalaga. Sa kalagitnaan ng kanilang pagsubo ay nakarinig sila ng mga ingay sa labas. Boses ng isang lalaking humihingi ng saklolo. Mukhang may mga taong nalalagay sa panganib. Dalhin mo itong pana para mas madali kang makaatake gamit ito. Huwag mong kalilimutang dalhin ang asin at sampagita. Inuulit ko,
Marami nagkalat na patibong sa paligid. Kaya talasan mo ngayong paningin at pakiramdam. Magdadala pa rin po ako ng itak para kapag umatake sila na malapitan, may panglaban ako. Tayo na! Puntahan na natin! Huwag mo kalimutan ang mga biling ko sa iyo! Mabilis na napatayo sina Leonora at Lolo Castor sa ingay na yon. Kasunod ay babaeng umiiyak. Ramdam ni Leonora ang matinding takot sa boses ng babae. Mabilis at magagaan ang mga hakbang na tinakbo ni Leonora ang pinagmumula ng sigaw at iyak ng isang babae. Nagtago muna siya sa matataas na damuhan ng talahib at sinipat ang kinaroroonan ng kaluskos. Mabuti na lamang at ng mga oras na yon ay pusikit na ang kalat ng liwanag ng buwan sa malawak na damuhan. Sa una ay akala niya ay nanganganak lang ang babae. Habang nasa gitna ng mga hita ang lalaking parang may dinudukot sa loob. Ganun na lang ang pagkabigla niya nang makita ang putol na braso na hinihila ng lalaki sa maselang parte ng katawan ng babae. Wala itong tigil sa pag-iyak. Sanhi ng sakit mula sa pagkakabaw ng mga kuko ng putol na braso. Tinakbo niya ang espasyo na kapagitan sa kanila at itinulak niya ang lalaking nakaluhod. Siya ang humila sa putol na braso na malapit ng madukot ang sanggol sa sinapupunan ng ina nito. Ito nang katapusan mo, hayop ka! Tusukan mo ng itak sa gitna ng mismong palad niya. Saka natin buhusan ng asin at bulaklak ng sampagita. Ilagay mong natitirang bulaklak sa bulsa ng buntis para hindi siya maamoy ng mga kasama nitong mga aswang. Marahil sa paligid lang ito at pinagmamasdan tayo. Sa tulong ng suot kong mutya, mamatay ka! Gigil at punong-puno ng galit na itinarak ni Leonora ang itak sa palad ng putol na braso. Malakas din ang pagkawag ng kamay nang bumaon ng itak sa palad nito. Dumikha ito ng kakaibang tunog na parang nabutas na plastik. At nang mahawakan niya yun, kumalat ang kaitiman ng balat ng braso na nagmukha ng isang naaagnas at nabubulok na bangkay. Dahil yun sa kapangyarihan ng mutya. Mas lalong dinina ni Leonora ang itak sa palad ng putol na braso. Kahit wala na itong kagalaw-galaw, parang dito niya ibinubuhos ang lahat ng sama ng kanyang loob. Unti-unti ka nang kinikilala ng iyong mutya, Leonora. Kaya lang sa nakikita ko, nagpapatalo ko sa iyong emosyon. Nawawala ang focus mo sa pagkipaglaban. Hanggang maaari itutok mo lang ang iyong atensyon sa mga laban. Tama kayo, Lolo. Hindi ko po talaga napipigilan ang aking nararamdaman. Kayo namang mag-asawa, bakit kung kailang gabi saka kayo lumabas ng inyong tahanan? Buntis pa ang iyong asawa. Matagal bago nakasagot ang lalaki sa tanong ng matanda. Napapayuko na lamang ito. At baka sa mukha ang matinding takot na nararamdaman ito. Kaya na makabawi ng lakas si Leonora, ay napatayo na lamang siya mula sa pagkakaluhod sa lupa. Hindi po yata nila alam na delikado para sa kanila ang gumala pa sa gabi, lalo na kung buntis. Iyan ang mahirap sa tao. Hindi marunong mag-ingat para sa kanilang buhay. Pagkatapos, maghahanap ng taong pagtatambakan ng sisi. Hirap silang maniwala. Gayong nakita na nila, sila na ang magpapatunay na totoong mga aswang dikit. Hindi dapat binabaliw lang ang mga aswang. Ang mabuti pa, sa bahay ko na lang kayo magpalipas ng gabi para magamot na rin ang sugat ng iyong asawa. Ako, Lolo, saan po ako matutulog? Tumabi ka sa buntes. Ang batang ito talaga, isang gabi lang eh. Akala ko po mag-aampon kayo. Sa pagbibiro niya sa matanda at sa paghakbang ni Leonora, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kilabot sa paligid. Lumamig ang simoy ng hangin at nakaramdam din siya ng kaluskos sa paligid. Ganon din ang abnormal na tunog ng mga ibong panggabi. Pinagtaasan ng balahibo sa katawan ng dalaga. Saka nakita rin niya ang liwanag na nagmumula sa kanyang mutya. Parang nauunawa ng kanyang lolo Castor ang kilos ng dalaga. Luminga-linga siya sa paligid. Dali! Kailangan madala natin sila sa kuweba! Lolo,
Ang mag-asawa ay hatid niyo sa kuweba. Ako na pong bahala rito. Ha? Hindi pwede. Hintayin mo ako rito, ha? Bilisan niyo, Lolo. Nasa paligid ng mga aswang. Maaari silang madamay kapag hindi natin sila naitago. Mukhang ipinain lang ang butis sa atin para lumabas tayo sa ating pinagtataguan. Aray ko, Lolo! Ang sakit ng braso ko! Parang nakaramdam po ako ng pagkarot na hindi ko maipaliwanag. Gawa siguro sa pagsaksak mo sa puto na braso kanina. Hindi ka patuloy nakakabawi ng lakas. Lolo, sige na po! Dalhin niyo na sila! Agad na sumunod ang matanda na halos kalad ka rin ang mag-asawa patungo sa bukana ng kuweba. Muli namang pinagmasdan ni Leonora ang madilim na bahagi ng kakahuyan. Ilang saglit lang ang pinalipas ni Leonora ay dumating na si Lolo Castor. Dala ang sibat ay iniumang yon sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Mukhang nakikiramdam lang sila, Lolo. Alam na alam nila kung paano tayo lalabanan. Iba ang kutob ko. Ikaw talaga ang puntirya nila. Nararamdaman ko ang kanilang presensya. Kung saan nakatutok ang inyong sibat. Maging ang mga putol na braso nila na nasa itaas ng mga puno. Parang naghihintay sa utos ang pinuno nila. Diyos ko, hindi ko alam na ganito nakalakas ang ating kalaban. Parang pinaghanda nila kung paano makukuha ang mutya. Mula sa kakahuyan ay may dalawang babayang biglang lumitaw mula sa dilim. Hindi tulad ng una. Higit na mas mabalasik ang itsura nito. Nakalabas sa mga pangil at mapupula ang mga mata. Humihingal na para nagtitimpi ng galit na animoy nasasabik nang sumugod sa kanila. Buo na rin ang pasya ni Leonora. Uubusin niya ang mga aswang na gumagambala sa katahimikan ng lugar na yon. Sumunod na nagpakita ang dalawang lalaki. Kasama ng iba pang mga nagsilabasa na rin sa mga pinagtataguan. May mga dala rin silang sandata at nakahandang sumugod sa kanila. Itinaas ni Leonora ang hawak na itak. Kung ganon, palaban pala ang bubot na tagapagmana. Kung gusto ninyo pang mabuhay, ibigay mo sa akin ang mutya at nangangako akong hindi ko na kayo papatayin. Wala kang karapatan sa mutya. Isa kang halimaw na hindi nararapat pagkalooban ng kapangyarihan ng mutya. Mukhang gusto mo na ring mamatay, tanda. Tingnan ko nga kung hanggang saan naaabot ang tapang ninyo. Sige, ilabas ninyo ang aking pasalubong na munting pandesal sa dalawang ito. Binalot ng takot at pagkalito ang nakahandang si Leonora. Nang mula sa likurang bahagi ni Shakira, ay inilabas nito ang nakagapos na mag-asawang Milagring at Caleb. May mga busa ng bibig nito habang nagpupumigla sa pagkakahawak ng dalawang aswang. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ang anak ko! Madali lang naman akong kausap. Pwede pa naman kayong mamili. Ang mutya o buhay ng iyong anak. Lolo, ibigay na natin to. Nanganganib ang buhay ni Ninang at Ninong. Maging ang inyong apo ay hawak nila. Hindi. Sa palagay mo ba, tutupad sila sa usapan? Papatayin niya rin tayo. Wala na tayong magagawa kundi ang lumaban. Mas mahalaga po ba sa inyong mutya kesa sa buhay ng inyong anak at apo? Mas lalong binalot ng pag-aalala ang puso ni Leonora nang mapansin niya ang pangingilid ng luha sa mga mata ng matanda. Hindi rin ito alam kung anong uunahin sa dalawa, lalo na't walang kasiguraduhan ng mga pangako ng isang halimaw. Lalaban tayo! Maiintindihan ng aking anak kung bakit ito gagawin! Lolo, tumango po si Ninang. Ang ibig sabihin, payag siya sa magiging desisyon ko. Sa kabila ng ipinakitang tapang ng matanda para lumaban, buo ng desisyon ni Leonora na iligtas ang anak ni Lolo Castor. Humanda ang dalawa sa pag-atake sa mga aswang. Bago pa man makasugod ang mga kalaban, ay bumubulagta na ito sa damuhan.
dahil nasasalo na ito ng itak ni Leonora. Patungo siya sa kinaroroonan ng mag-asawa. Kitang-kita niyang lumalaban din ang kanyang ninong Caleb para sa buhay ng pamilya nito. Kita mo na! Huwag ninyong mamalitin ang lakas ng bagong tagapag-alaga ng mutya! Ang akala ba ninyo ay basta na lamang ninyo ako masisindak? Nagkakamali kayo! May hawak akong alas! Wala kang magagawa sa lakas ng aming kakampi! Sige, Leonora! Ubusin mo ang lahi nila! Nang ibabaw ang mga sigaw at palahaw ng iyak ng mga aswanga habang pinagtatataga ni Leonora ang mga kalaban. Nagawa niyang mailigtas ang mag-asawa at nakuha ang mga anak nito. Nang ibabaw ang iyak ng sanggol na nagpagalit ng mabuti kay Shakira, sinalubong nito ng itak ang dalaga, ngunit nagawa rin niyang maiwasan ito. Siya namang nagbigay dahilan para masugatan ito sa binti. Lalo itong naulul sa galit at pinakawalan ng 2 braso nito. Gumapang sa lupa ang kaliwa at ang kanan naman ay sa mga puno. Palundag-lundag na pilit hinihiklas ang suot niyang kwintas. Kasabay ng pag-atake ng kamay sa katawan ni Leonora, bumaon ang kuko sa katawan niya hanggang bumagsak siya sa lupa. Aray ko! Ang tiyan ko, Lolo, sumasakit na naman! Masakit na masakit! Kita mo na! Wala pa lang binatbat ang bagong nagmamay-ari ng mutya! Ilang sugat pa lang dumadaing na! Ngayong hawak ko ng mutya, ano pa ang magiging silbi ninyo sa akin? Lumaban ka, Apo! Tiisin mo ang sakit! Bawiin mo ang mutya sa kanya! Ikaw naman, Milagrig! Paiyakin mo ang anak mo para manghina sila at hindi makalapit kay Leonora! Hindi ko kaya, Lolo! Pasakit po ng pasakit, Lo! Aray! Namimilipit man sa sakit, ay pilit na gumapang si Leonora sa damuhan. May epekto rin sa kanyang tenga ang iyak ng sanggol. Ngayong hindi na niya suot ang mutya, para na siyang nauupos na kandila. Ganyan nga! Gumapang ka sa lupa! Huwag ka munang magsaya! Hindi pa tapos ang laban! Bumangon ka, Leonora! Lumaban ka! Narinig ng dalaga ang mga yabag ng paa ni Shakira na papalapit sa kanya. Wala itong tigil sa kasisipa sa kanyang sikmura hanggang kapusin siya ng paghinga. Ngunit nagulat ang lahat nang sa pagtihaya ni Leonora ay biglang humiwalay ang kanyang mga braso sa kanyang katawan. Nakabuka ang bibig at nanlalaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang sarili niyang mga braso na kinukuha ang mutya sa kamay ni Shakira. Katulad ka namin? Paano nangyaring? Lolo! Ngayon lumalakas na ang boses ng iyak ng aking apo. Maaalala ni Shakira kung sino ka ba talaga sa buhay niya. Isuot mo ang mutya dahil iba ka sa kanila. Kahit nalilito'y nakita pa ni Leonora ang pagdikit ng kanyang naputol na braso sa katawan niya. Yun ang dahilan kung bakit nananakit ang kanyang tiyan kapag hindi niya suot ang mutya. Totoo mong ina si Shakira. Siya mismo nang iwan sa iyo. Dahil alam nitong mawawala siya sa kanyang sarili kapag nakasama ka niya. Pero ngayon, hindi na siyang iyong ina. Ang gusto na lamang niya ay ang mutya. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Dahil hindi mo na siya magagawang labanan. Papatayin ka niya. Lalo na ngayong alam na niyang ikaw ang anak niya. Wala silang emosyong magmahal. Sinamantala ng kalaban ng kahinaang yun ni Leonora. Kitang-kita ng dalaga kung paanong humiwalay sa katawan ni Shakira ang 2 braso nito sa balikat. Gumapang yun papalapit sa kanya. Tama si Lolo Castor dahil nagsimula na itong umatake sa kanila. Nahawakan siya noon sa binti. Kaya naramdaman niya ang masakit na pagbaon ng kuko nito sa kanyang balat. Bumulwak ang dugo kung kaya kinuha niya yun at
pilit inaalis ang kamay sa binti niya. Si Lolo Castor naman ay abala sa pakikipaglaban din sa mga kamay na putol na pinagtutulungan siyang kalabanin. Lolo, umalis na kayo! Tumakas na kayo pakiusap! Isang pagkakamali ang kalabanin ako! Ah! Lumaban ka! Hindi na siya ang iyong ina! Niyakap na niya ang kasamaan! Bigla ring lumuwag ang pagkakakapit ng putol na braso ni Shakira sa binti ni Leonora. Dahil suot niya ang mutya, hindi rin natanggal ang kanyang braso. Sa halip ng hina ang katawan ni Shakira, nang lumapat sa kanyang katawan ang putol na braso nito. Naluluhang dinampot ni Leonora ang kanyang tirador at inasintang nakangising si Shakira. Mamatay ka ngayon sa bagsik ng aking bala! Kung tatama ka! Gawin mo na! Inakala ni Shakira na hindi ito tatablan ng tirador ni Leonora. Nang tamaan ito sa dibdib ay nagkikikisa ito. Bumalik din ang mga naputol na braso sa balikat nito. Akala ni Leonora na napuruhan niya si Shakira. Pero sa pagbangon nito, ay tumalon ang braso nito sa kanyang kinaroroonan. Bumaon ang kuko sa kanyang balikat. Kaya sa galit ay natakbo ni Leonora ang kinaroroonan ng kalaban. Hinawakan niya ito at dinampot ang kamay ni Shakira sa balikat niya. Siya mismo ang naglagay sa bibig nito. At dahil suot niya ang mutya, nang hina si Shakira at hindi kagad nakalaban. Lumaban ka ngayon ng patas! Matitikman mo kung gaano kasakit ang ginawa mo sa aking ama! Kung gaano mo siya pinahirapan! Kahit ikaw pa ang aking ina! Huli na! Marami na ang napatay ko! Akin ang butya! Huwag kang didikit sa kanya! Dahil sa babala ni Lolo Castor, ay lumayo ng kaunti si Leonora sa kalaban. Baka makuha niya ang mutya sa leeg mo! Mapapatay ka niya! Kaya huwag ka magpapadala sa pang-aasar niya! Pumatay na siya, Lolo, ng inosenteng sanggol. Nararapat lang na maramdaman niya kung paano siya lapain ang sarili niyang braso. Sunod-sunod na sinugod ni Leonora ang mga kalaban habang unti-unting pumapasok ang putol na braso sa bibig ni Shakira. Bawat tamaan naman ng itak ng dalaga ay bumabagsak sa damuhan at namamatay. Nagkikikisa iyon at may bumubulang likido na lumalabas sa mga bibig nito. Ganon din ang asin at mga bulaklak ng sampagitang isinaboy ng matanda sa mga aswang. Tadtad din ang sugat ang katawan ng dalaga nang bumagsak sa lupa. Hindi niyo ako mapapatay! Huli na para dyan! Sa mga oras na to, nasa loob na ng katawan mo ang sarili mong mga braso. Para silang malambot na bagay na kaya magkasya sa loob ng bibig ng tao. At sa loob sa kanila hahalong kayo ng lamang loob mo. Hindi! Hindi pa ako talo sa labang ito! Naglabasan ng dugo sa bibig at ilong nito. Habang ang mga braso nito ay nasa loob pa rin ng tiyan nito. Kasabay ng bukang liwayway, nasunog ang katawan nito at ng iba pang mga kasamahan nito. Napuno ng sigawan ng boses na nasasaktan. Ang ibang aswang naman na tumakas ay nahuli ng mga patibong at doon na rin nalagutan ng hininga. Hindi mo hinayaang mawala ng saysay ang pagkamatay ng iyong ama. Ang pagkakapaslang kay Dante, binigyan mo ng halaga ang mga sakripisyo niya. Binabati kita, Leonora. Nagtagumpay ka. Nakapagligtas ka ng buhay. Ngunit siya pa rin ang aking ina, Lolo. Bakit nagkaganito ang pamilya ko? Ang totoo, kaya hinayaan ni Dante na mamatay siya sa kamay ni Shakira ay dahil umaasa pa rin itong babalik sa dati ang asawa. Kaya lamang tuluyan ang nakalimot si Shakira. Habang nasa iyo ang mutya, hinding-hindi ka matutulad sa kanya. Ito po bang ibig niyo sabihin sa bigat ng presensya ko sa inyo? Dahil may dugo akong aswang? Pinalaki kang mabuting tao, Leonora.
At yun ang bagay na ginawa ng iyong ama para hindi ka matulad sa iyong ina. Nang tuluyang kumalat ang liwanag sa paligid dahil sa pagsikat ng araw, nagkalat din ang mga abo sa damuhan mula sa katawan ng mga aswang. Saka lumabas ang dalawang pamilya sa kanilang mga pinagtataguan. Nasaksihan nila ang kabayanihang yun ng dalaga gamit ang mutya ng sampagita. Ilang araw ang nakalipas. Bumalik na uli sila sa normal na buhay. Totoong wala nang tatalo sa taong may busilak na puso. Sige na, Lenora. Magtuhog ko na ulit ang mga bulaklak ng sampagita. Nakakaumay naman tong gawin, Lolo. Wakas.